Mabel, anak, anong ginawa mo? Hindi mo dapat ginawa yun. Napahinto ako sa pag-aayos ng kama ni Papa nang magsalita ito. Naka-wheelchair na si Papa at papalapit na siya sa akin. Hindi ko na kailangan pang manghula. Malamang nalaman na niya finally ang nangyari sa amin ni Oliver. Akala ko busy lang masyado si Devin sa eskwelahan kaya hindi siya dumadalaw. Kung hindi ko pa nalaman kay Damian na lumipad na papuntang Amerika si Nabitawan ko yung una na hawak ko. Pumunta na ng Amerika si Oliver? Wala sa sarili kong tanong. Dahan-dahang tumango si Papa. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang anytime maiiyak ako. Umamin ka nga, Isabel. Kapalit ba ng paggaling ko ang pagbitaw mo kay Devin? Nakatingin ng diretso sa mata ko si Papa. Umiwas ako ng tingin. Inalalayan ko siya hanggang sa maihiga ko siya ng maayos sa kama niya. Isabel Martina. Pa, magpahinga na po kayo. Sabi ko na lang. Nagulat ako nang hawakan ni Papa ng mahigpit ang kamay ko. Pasensya ka na, anak. Alam ko na sobra kang nasasaktan ngayon dahil akong pinili mo. Pa, hindi ko pinagsisisihan na ikaw ang pinili ko. Ikaw na lang po ang meron ako. Mahal na mahal kita, Papa. Matulog na po kayo at huwag na akong intindihin. Mabel, ipangako mo na kapag nabigyan kayo ng pagkakataon ni Devin, ayusin mo na ang lahat. Huwag mo na siyang papakawalan pa dahil naniniwala ako, anak. Malaki ang kumpiyansa kung mahal na mahal ka niya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak ako sa sinabi ni Papa. Sana nga, Papa. Sabi ko na lang. I kissed his cheek bago lumabas sa kwarto niya. Pagsarado ko pa lang ng pinto ay nagbagsakan ng luha ko. Wala na si Oliver. Iniwan niya na talaga ako. Tama yan. Kalimutan mo na ako. Mabel! Napabalikwas ako na nagdulot ng malakas na pagbagsak ko sa lapagang matinis at malakas na boses ng kaibigan kong si Eunice. Ano ba, Eunice? Ang aga-aga napakaingay mo. Umuwi ka nga muna sa inyo. Nagpapahinga pa ako. Sabi ko. Umakyat ulit ako sa kama at nagtaklob ng unan sa muka. Ang sama ng panaginip ko. Napanaginipan ko na naman siya. 9 na taon nang lumipas pero ganun pa din ang nararamdaman ko. Wah, grabe! Napakagwapo talaga ni Devin. Siya na naman ang cover ng sikat na magazine na to. Daldal ni Eunice. Narinig ko pa lang ang pangalang Devin ay napabangon ako. Nagmamadali akong lumapit at hinablot kay Eunice ang hawak nitong magazine. Totoo nga, siya na naman ang cover. 9 na taon na. At sino bang mag-aakala na ang nerd na inaasar ng buong Donovan University ay isa ng sikat na model ngayon? Devin Oliver Donovan. Hindi naman halatang patay na patay ka sa future husband ko, no? Pangiinis sa akin ni Eunice. Eunice, mas makakabuti kung itatahimik mo yung bibig mo for the whole month nang magkaroon ako ng peace of mind. Sabi ko, whatever, Mabel. Ano kayang itsura nitong si Devin sa personal? Baka himatayin ako kapag nakita ko siya. Dagdag ni Eunice. Ako? Baka mamatay ako pag nagkita na ulit kaming dalawa. Ibang-iba na siya. Wala nang nerdy Oliver na nakilala ko. Isa na siyang sobrang sikat na tao ngayon na pwede ko na lang tingnan sa malayo. Humapdi ang puso ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kung kaya ba ako ganito is dahil sobrang nagigilty ako sa ginawa ko noon. O dahil hindi naman talaga siya nawala sa puso ko. At hanggang ngayon ay mahal ko pa din siya. I shook my head with that thought. Tiningnan ko ang picture ni Papa na nasa side table ko. What to do, Papa? Did he forgive me? Wala sa sarili kong tanong sa litrato ni Papa. Hoy, ba't mo kinakausap yung picture ni Tito? Magulat ka biglang sumagot yan. Sabi ni Eunice na natatawa pa. Ngayon ay nakahiga sa kama ko na akala mo ay sa kanya. Tsaka sino naman yung iniisip mo kung pinatawad ka na? Nag-roll eyes na lang ako at hindi ko na pinansin ang pagtatanong niya. Best friend ko si Eunice pero kahit ilang taon na kaming magkaibigan, ay hindi ko magawang ikwento si Oliver. Nahihiya siguro ako sa ginawa ko. Sige na nga, uuwi muna ako. Kita tayo sa bar mamaya. Sabi niya sa akin. Sige, simpleng sagot ko. May-ari ang pamilya ni Eunice ng high-class bar. I took fine arts kesa ituloy ang pag-HRM. Graduating na dapat ako nang huminto ako dahil namatay si Papa. That was 5 years ago.
Hindi na ako bumalik pa sa pag-aaral dahil kailangan ko ng tustusan ng sarili ko. Eunice became my friend. Unlike me, graduate siya ng HRM, kaya nakapagtayo siya ng sarili niyang high-class bar, kung saan ako nagpa-part-time as a waitress. Even though hindi ako nakapagtapos, I still joined gymnastic competition. Dahil yun lang ang maipagmamalaki ko. Magaling talaga ako doon. So far, so good. Nakaya ko namang buhayin ang sarili ko. Did I felt loneliness? Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi, di ba? Of course, lalo na kapag may mga okasyon. Dahil madalas ay naga-out of the country si Eunice during holiday season. Kaya wala akong kasama. Naalala ko pa Pasko ng last year. Kumakain ako mag-isa habang nakaharap sa TV nang biglang ipalabas ang kauna-unahang TV commercial ni Oliver. Muntik na yata akong mabilaukan doon dahil sa haba ng panahon. Doon ko lang siya ulit nakita. Ang gwapo-gwapo. Ang gwapo niya talaga. Ilang beses ko na atang nasabi yan. Ayun, after ng TV commercial na yun, nag-boom ang modeling career niya. At kahit saan ako pumuntay, naririnig ko ang kwentuhan at pagpapantasya sa kanya ng mga babae. Kahit saan ako lumingon, may poster at billboard siya. Sikat na siya. Although naiinis ako sa babaeng fans niya. At kahit wala akong karapatan ay nagsiselos ako sa mga kapartner niya. At natutuwa akong maayos na siya. Mabilis akong nag-almusal pagkatapos kong maligo. Dahil magte-training ako dahil nalalapit na din ang local competition sa gymnastic. Palabas na ako nang makita kong puting sobra na nasa may gate ng bahay na pamana sa akin nila Papa. At halos lumuwa ang mata ko nang mabasa kong laman nun. What the Is this serious? Hindi ko napigilan ang sarili ko na masabi yun. Kukunin na ng Donovan Bank ang bahay na bigay sa akin ng magulang ko. Itong bahay na to ang tanging escape world ko sa reality na mag-isa ako at harsyang mundo. And I can't let them take this from me. Umutang kasi ako sa DV para sa medical and panglibing ni Papa. Si Tito Damian ang nakausap ko noon. Ayaw niya pang ang isanlakong bahay pero nahihiya ako. Lubog na kami sa utang sa pamilya nila. Ay, sana pala pumayag ako na wag ng isanlaang bahay para hindi ganito kasakit sa ulo. Teka, baka naman nakalimutan ni Tito Damian na akong may-ari ng bahay na to. Siyempre kilalang bangko ang Donovan sa buong mundo. At marami silang ari-arian na nakukuha. Baka naman nakalimutan niya. Tama, in order to solve this problem, pupuntahan ko siya. Kakapalan ko ng matagal ng makapal kong muka para humingi ng extension sa pagbabayad nitong utang. Hindi pwedeng mawala ang bahay sa akin at lahat gagawin ko para mapanatili sa pangalan ko ito. Tama, Mabel. Kaya mo yan. Fighting. Nangihinayang akong bumaba ng taxi. Paano ba naman kasi? Nakakahinayang yung pinambayad ko. Ano ba naman kasi itong main branch ng Donovan Bank? Walang dumadaan na jeep or bus or tricycle. Di sana nakatipid ako. Kung wala kang sasakyan, mapipilitan ka talagang mag-taxi or Uber. Matitipid ako ng husto ngayong week na to. Tumingala ako sa magandang building na nasa harap ko. Wow, ang yaman talaga nila Tito Damian. Hindi ko mapigilang mamangha sa ganda ng building na to. Parang sinasabi lang naman nila sa buong mundo na mayamang-mayaman sila. Papasok na ako sa loob nang mapansin kong ngiting-ngiti si Kuya Guard sa akin. Hindi ko na sana papansinin at magdediretso na sa pakay ko nang pahintuin niya ako. Ma'am, although napakaganda niyo po, hindi po kayo pwedeng pumasok agad-agad. Magalang nitong sabi sa akin. Napangiti naman ako. Sinimplihan ko nga lang ang ayos ko. Ay, ganun ba? Sorry. Ano po bang kailangan nyo? Tanong ko. Valid ID na ibabalidate po namin dito sa scanner na to. Malalaman po namin kung may nag-e-exist na tulad nyo. Mahirap na po, madami po kasing nagkalat na nagte-take advantage. Paliwanag nito sa akin. Napatingin naman ako sa scanner na tinutukoy niya. Parang normal na photocopy machine. Pero dito may 3 monitor. Sige. Sabi ko. Kinuha ko sa bag kong ID ko at iniabot kay Kuyang Guard. Nakita kong tinapat niya yun sa sensor niya and then nagulat ako nang mag-pop up ang mga info ko sa screen. Pati mga iba ko pang ID, may ilan ding kuha ng CCTV. Grabe, napaka-high-tech talaga ng DV. Ito na yung ID niyo, ma'am. For security purpose lang po. Pwede na po kayong pumasok. Sabi nito at iniabot sa akin ang ID ko. Tumanguna lang ako. Wow, ang astig ng machine na yun. For sure, hindi yun mura. Tiningnan ko ang buong paligid ng DB. Grabe, para namang hotel na to sa sobrang engrande ng pagkakaestruktura. Siguro nasa mga 10 palapag lang ito. Teka,
Nasaan kayang office of the CEO? Malamang wala yun sa ground floor kasi dito nangyayaring mga transaksyon. Pupunta na sana ako ng elevator nang harangin ako ng isang babaeng naka-uniforme ng pang-DV. Where do you think you're going? Nakataas ang kilay niyang tanong sa akin. Ha? Ako ba yung kinakausap mo? Turo ko sa sarili ko. Who else? Tara na, naghihintay na si manager sa'yo. Asik nito sa akin nang walang sabing hatakin ako sa braso ko. Bakit kasi ako nag-heels? Wait, teka nga. Okay, nandito na po siya, Sir Jace. Sabi ng bastos na babaeng to. Aapela pa sana ako kaso kung makakaladkad to akala mo close kami. Tiningnan ko yung lalaking nakasuot sa harapan ko. You're applying, right? Tara na, para ma-interview kita. Sabi nito sa akin. Tumalikod na siya. Ano? Aplikante? Hindi. Wait, sir. Sabi ko. Lumingon siya na parang sobrang nawiwirduhan, pero ngumiti siya. Yes? Nervous? Umiling ako. Hindi po kasi ako mag-a-apply. May sadya po ako dito. Sabi ko at pinilit na ngumiti. Shock naman niya akong tiningnan. Napakamot siya ng ulo. Sorry, may scheduled interview kasi ngayon. Napagkamalan ka siguro ni Miranda. Pasensya na. Magalang niyang sabi sa akin. Naku, wala po yun. Lagi naman tayong may pagkakamali. Ang mahalaga marunong mag-sorry and marunong magpatawad. Okay lang po, huwag niyo na siyang pagalitan. You're nice. By the way, what's your name? I'm Jace, head manager dito. Sabi nito sabay lahad ng kamay niya sa akin. Tinanggap ko naman yun at nakipag-shake hands. Mabel, simpleng pagpapakilala ko. Nice meeting you, Mabel. I apologize for the inconvenience. Sabi nito, okay lang. Miranda! Tawag ni Jace dun sa nanghila sa akin. Lumapit naman ito agad. Ibalik mo na sa lobby si Mabel and make sure to get back here with the right applicant. Yes, sir. Magalang naman pala tong si ate. Tara na, ma'am. Susunod na sana ako nang tumalikod siya. Hey, Mabel. Pag nag-cross ulit ang path natin, dapat mag-apply ka na dito sa akin. Don't worry, i-hire kita agad. Sabi sa akin ni Jace nang nakangiti. Crazy, I'll go ahead. Thank you. Sabi ko na lang saka sinundan si Miranda. Binalik naman niya ako sa lobby. Buti na lang natanong ko din sa kanya kung saan ang office ng CEO. Nag-press na ako ng button para mapunta ng 8th floor. Pagbukas ko nakita kong may mga security doon at mas mahigpit sila. Muntik na nga akong hindi papasukin kung hindi ko pa sabihin kilala ko si Tito Damian. Ngayon naghihintay ako dito sa waiting area nila na sobrang sosyal. Ang ganda ng couch at may smart TV na true voice command ang paglilipat ng channel or pagpili ng movie. Miss, switch to Lion King. Narinig kong command ng batang nasa kabilang couch. Switching to Lion King. Nagulat ako nang mag-respond yung TV. Wow, ang ganda talaga ng TV. Napaka high-tech. Nag-switch naman sa Lion King yung palabas. Tiningnan ko yung bata. Wow, ang cute-cute niya sobra. Bakit ka nakatingin sa akin? Diretso nitong tanong. Ang cute mo naman. Hindi ko napigilang masabi. I've already heard that. Bored niyang sagot. Sa tingin ko mga 5 to 6 years old pa lang siya. Ganun ba? Ang galing ng TV na to ah. May AI. Sabi ko. Yes, she's like Siri, but more enhanced. Kaya niya mag-process ng iba't ibang command. Miss can control smart home device like lights, door, locks. Marami siyang capability as an AI. Mahabang paliwanag. Wow, ang cool naman. Saan ba nabibili ang mga ganyan para pag yumaman ako, makakapagpakabit din ako? Tamad pa naman ako. That's impossible, miss. Seryoso siyang tumingin sa akin. Creepy naman ang chikiting na to. Miss is exactly for DV only. Ha? Bakit ganon? Shock kong sagot. Gusto ko din ng ganoong AI. Nope. My uncle created Amis para sa DV. Actually, sa kanya nga lang dapat. Wala siyang balak na i-share si Amis to anyone. Kaya hoping that you'll get her will just hurt you. Okay. Hindi ko na kasi alam ano pang isasagot ko. Ang weird naman ng Amis na name for an AI. May sapak na ata ang tito nitong batang to. My mom's here. Aalis na ako. Enjoy, Amis.
Sabi nito at tumayo na sa couch at sumakay na ng elevator. Teka, bakit sa akin sobrang higpit ng mga guard na yun? Tapos yung bata hindi nila pinapansin. Nakakaloka. You can come in now, ma'am. Magalang na sabi sa akin ng sekretarya. Mabilis akong tumayo sa couch at sumunod sa sekretarya ni Tito Damian. Iniwan niya ako sa tapat ng pinto kung saan may malaking nakasulat na Office of the Director. Inayos ko yung damit ko bago ko tinulak ang pinto para pumasok. Pagpasok ko para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napagkit ata ang suot kong heels sa carpeted na sahig, kaya hindi ako nakagalaw. Lumipas man ng maraming taon at nagbago man ang ayos niya dahil sa napakagwapo niya na ngayon. Wala na din ang makapal na salamin niya. Iba na ang hairstyle pero siya pa din ito. Araw-araw ko man siyang nakikita sa commercial, magazine, dyaryo, poster at billboard. Iba pa din pala kapag personal ko na siyang nakaharap. Pakiramdam ko'y biglang naubusan ng oxygen sa opisina niya. Lalong rumagudong ang puso ko nang marinig ko ang pagsarado ng pinto. Oliver, I called him. Nice to see you again, Mabel. And by the way, it's Devin. Sabi niya. Nabakas ko ang galit or pagka-sarcastic sa boses niya. Pinagdiinan niya din na sa first name niya ko siya tatawagin. Hindi pa rin pala niya nakakalimutan ang ginawa ko. Sino bang makakalimot nun, Mabel? Sarcastic na sigaw ng isip ko. Nabaling ang tingin ko sa table at nakita kong nakasulat doon. Devin Oliver Donovan, CEO. Natutup ko ang bibig ko sa nakita ko. Hindi na si Tito Damian ang CEO, kundi si Devin na. Ang nag-iisang anak nito na lalaki. Teka, bakit siya na? Hindi ba siya busy sa pagmamodel niya? At ngayon niya na talaga naisip na mag-take over sa pagiging director ng DB? Paano ko pa mababawi ang bahay? Pero hindi ko naman pwedeng i-give up yun. Yun na lang ang meron ako na may memories namin ng magulang ko. I guess you're here because of your house, he said. Napatingin ako sa kanya. Ibang-iba na siya sa lalaking nakilala at nakasama ko dati. Kung dati sa unang tingin mo pa lang, magaan na agad ang loob mo kasi ramdam mong mabait siya. Ngayon nakakakaba siya dahil hindi mo alam ang tumatakbo sa utak niya. Gosh, aside from gwapo siya, kakabahan ka dahil alam mong hindi siya tanga sa buhay. Like, hello, ang taas yata ng IQ niya. Teka, bakit nga ba pinupuri ko siya? Focus on your goal, Mabel. You change. Nagulat ako nang maisa boses kong iniisip ko. Who wouldn't? Especially sa lahat ng naranasan ko sa'yo. There is a sound of bitterness in his voice. I mean, especially sa mga experience ko sa buhay. Galit siya. Galit na galit pa din siya. Oli, Devin, huwag mo naman akong gantihan sa ganitong paraan. I regret what I did. Please, huwag mo namang kunin ang bahay. Yun na lang ang meron ako na mula sa magulang ko. I am in the verge of crying. He smirked. Pathetic, he said. Hindi ako nakapagsalita. Ayoko nang makipagtalo. Ang gusto ko na lang ay wag nang kuhanin ang bahay. Fine. You can have your house. Hindi ko na kukunin. Wala ka na ding babayarang utang. Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi pa rin pala siya nagbago. Mabait pa din siya. Salamat In one condition. Natigil ako sa sinabi niya. Akala ko pa naman. Ano? May kondisyon? Hindi ko napigilang tumaas ang boses ko. Nothing comes for free now, Mabel. Ano yun? I asked. Be my wife. Marry me. Ano? Nagbibiro ka ba? Nope. Mabilis niyang sagot. Do I look like I'm fooling around? Bigla niya akong tinitigan ng diretsyo. Kunyemas, napakagwapong mata naman. Mabel, ano ka ba naman? Umiwas ako ng tingin. Pero, bakit? I don't get it. Bakit ako? For sure, alam mo naman na almost 3/4 ng population ng babae sa Pilipinas gustong mapangasawa ka. Why me? Wala sa sarili kong tanong. It's because I still love you. I froze when I heard him say that. My heart skipped a bit. Mahal niya pa ako? And then that momentum was suddenly forced up when Oliver laughed. Yan yung gusto mong marinig. But that is not the reason, Mabel. From skipped a bit to shattered heart. Real quick. Ang tanga ko sa parting yun. What? Hindi makapaniwalang tanong ko. I want to make you suffer. Gusto kong pagbayaran mo lahat. Lahat-lahat, Martina.
May diin niyang sabi, nakaramdam naman ako ng pagkirot sa puso ko. Patawarin mo na ako, Devin. I don't need your apology. Do you think if you say sorry, everything will be fine? No. So don't apologize. Answer me. Is it a yes or no? Tiningnan ko siya. Yes, a smile formed in his lips. Really? I am not marrying you just because of my house. I am marrying you because I want you to forgive me. And if this marriage is what will take for you to heal the wounds you had from me, I am willing to suffer. Sabi ko, hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ako. Maaaring pinoproseso niyang sinabi ko. Let's see kung kaya mong panindigan ang sinasabi mo. Be here tomorrow at 5 p.m. Tumango ako. Piling ko na ubusan ako ng energy sa pagtatalo naming yon. Let's see kung sinong unang susuko sa atin, Isabel Martina. Hindi na ako nagsalita. Ayoko nang dagdagan pa ang galit niya sa akin. Papa, ito na ba yung chance ko to make up from the past? Or is this the stupidity that will lead me to my infinite devastation? Devin Oliver Donovan. Wait and see.